Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala man na siya mga feel sa ato Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa na nga again at this juncture ay Usa ka mabungahon ug maayong adlaw kaninyong tanan, mabuhay ug madayaw gikan sa Dakbayan sa Davao. Ug ganaw sad kita sa usa na pod ka edisyon ika-35 na ka edisyon sa atuang programang Kapihan sa Kadagpan, the Kadagpan Digital Media Forum. Ug nata gihapon dinhi sa Kadagpan Digital Facebook page ug YouTube channel ug kauban gihapon ninyo ang inyong mga main moderator Kadagpan Carlo Dulier, Si Tomas Canoy Abansenya Jr. ang magpaabot sa inyo sa mga balita sa among guest karon, mahimong guest karon. Nami karon dinhi sa PhilHealth 11 kang Ma'am Clea Gail Gibara, Public Affairs Unit, Public Relations Officer 2. Siya magpahayag sa impormasyon nga atong gikinahanglan sa katawhan sa siyudad sa Davao. Yes, Okay, Carl. mo na sa tanan. Good morning po, Ma'am Clea Gail. Welcome sa ato ang Kapihan sa Kadagpan. Good morning, Sir Carlo, and of course kay Sir Tomas. Good morning. Welcome sa ato ang buhatan po diri sa PhilHealth Region 11. And good morning po sa tanan nga nagapaminaw og tan-aw sa tuwa. Yes, murag karon lang mi nakaanha ni ining opisina cause pirmi man kan naga-guest sa media forums pero kami na pod mismo ni anha sa inyo nga mapinanlanggaon o maalagarong opisina sa PhilHealth 11. So, first and foremost, maglabay na ko sa una na akong pangutana, Ma'am Clea. Kumusta naman as far as the PhilHealth 11 Davao City Office is concerned? Yes, we are very much functional no as to our operations and programs. So padayon gihapon gyud ang ato ang paghatod sa ato ang mandato no, which is maghatag ta og health care programs and mga benefits sa ato ang members. Ug lakip na diri Sir Carlo ang actually daghan man gud nagkadai-daiyang mga benefits ang ginahatag nato alang sa pang lawas no. So ang PhilHealth ma-avail nato kung aduna tay mga sakit, na atay corresponding na services and benefits ma-avail sa mga facilities and hospitals. But our flagship program for this year and for the previous years is kani ato ang primary care program, which is ginatawag nato nga PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan program. Yes. Okay, so gusto na akong makumusta ang update sa Yakap program for, I think, the first quarter of this year. Kung pila na gyud ang na-avail, ani nga mao nga program, ilabi na not only sa Davao City but within the entirety of Davao region. Yes, sir. Actually, we have more than 1 million registered beneficiaries already. That is ato ang program for Davao region. But of course, our goal is to register tanan. Ang tanan manggod ang makabenepisyo ani nga programa. So kita mismo no, we are entitled to the benefits. So matag usa ka Pilipino, matag usa ka Davaoenyo, mga taga Davao region, we are encouraging them amo ang ginaawhag na magparehistro gid ta ani ato ang programa para masugdan nato avail ato ang benefits. And as of March 30, 2026, nagkadaghan na po ang ato ang accredited na Yakap nga mga clinics and Yakap facilities. So kani mga clinics nga accredited sa PhilHealth, these are actually a mix of private and public hospitals, health centers, ang ani mga non-hospital facilities which cater to the Yakap program. Dili ta pa di magpa-register. So you already have 181 Yakap clinics accredited here in the region na pwede na itong pilian for us to avail of the benefit. Yes. So for the benefit of the viewers, kay karon lang or katong although nalimpungatan sila unsa kani nga
bag-o nga program which is Yaman ng Kalusugan program, and unsa man gyud ang covered nga mga sakit if ever nga maka-avail ani. Okay, so ang kaning yakap or Yaman ng Kalusugan program, buhat gid ni siya para makatabang sa kaning pagpangalaga sa tuang lawas, no, wala patay ginabati nga sobrang sakit, no, or at the same time naga-prevent pa ta sa mga sakit na natay ma-avail ng mga services ug magpabiling himsog atong lawas sayo nga madiskubre ang mga sakit kung naay man. Kung gitawag siya primary and preventive care. So ilalom sa yakap, we can avail of the una, ang consultation, check-up, dito sa mga yakap clinic, and then pwede po laboratory test or diagnostic exams. Adunay 13 ka buok. Usually ka nang gina-request sa to ang mga doktor, no, kung magpa-check up ka, covered na siya sa yakap. And then we also have medicines covered, no. So dati katong konsulta pa atong tawag, natay 21 katambal nga gina-cover. Apil gyapon to siya or naa gyapon to siya sa yakap. Tong 21 types of medicines for common illnesses. Pero with the expansion of the program, tawag na nato siyang Yaman ng Kalusugan karon, nadungagan pa gid siya. Himo na siyang 75 no, kay nadugang na 54 medicines. So natay ginatawag na PhilHealth gamot. Kani PhilHealth gamot, component ni siya sa yakap nato nga program. Dito nato ni ma-avail katong 54 na additional medicines. And then uban pang mga screening tests for cancer covered na also under the yakap program. So anak ka dako, no, ka wide ang coverage sa ato ang yakap benefit, in which every Filipino is entitled to avail, no. Base na lang sa imuhang panginahanglanon. So i-check pod ka tan-awon man ka na sa yakap clinic, kailangan ba ka mo undergo aning nga lab test, kailangan ba ka aning nga mga tambal. So based gyapon siya sa imong health needs o sa imong health risks ang imong availment. Yes. For the record po, no, at unsang edad na pwede maka-avail aning yakap program? That's a very interesting question, Sir Carlo, kay mapuni among common na madawat na question. Actually, ang kaning yakap is it is for everyone. Wala tayo ginapili na edad. So tanan gyud siya, no, maka-avail, tanan katao maka-avail. So dili lang siya limited to the member. Pati imuhang mga dependent, syempre, no, kung naakay karga nimo nga dependent imuhang anak, nga minor pa or below 21 years old, and your spouse, imong asawa, even your parents, entitled po sila sa Yaman ng Kalusugan program or yakap benefit. Okay. Tomas, nakipangutana? So sa age niya, walay limit, pero I mean, mga 7 years old to 12, 15, ganon, pwede siya magpamember. Yes, pwede kayo magpa-register. So tapos, pag naparehistro ka na, ma-avail mo anong mga ibinibigay ng yakap PhilHealth, wala na bang ibang hanapin kung halimbawa, magpa-check up ka, magpaano ka, wala bang payment nga maging mangyari na bayaran mo, at ano ang mga hahanapin sa iyong credential para ma-free ka sa mga na-avail mo na mga gamot or pagpa-check up o ano pang mga maano ng PhilHealth. Ayan, so tama Sir Sir Thomas, no, wala tayo ginapili na age limits, no, but importante gito nga registered kita, no, registered ta una as PhilHealth member, and then kato magpili ta sa katong accredited yakap clinic, magpa-register ta, no, to one yakap clinic. Kaya dito lang po ta maka-avail sa katong ato ang services to the yakap clinic kung asa ka registered. Kailangan po ta mo visit yun sa yakap clinic, no, kay para maka first patient encounter ta, ma-check na ta nila daan, ma-check na ato ang health needs, atong health risks na ni assessment mo katon, and for us to be empaneled. Empanelment meaning official na gyud, gi-commit nimo imong sarili nga dito na gyud kayo nga yakap clinic mag-avail, no, sa imuhang services, no, nga na-mention nato kanina. As to the requirements, no, actually ang requirement nato pinaka-basic, dapat member na lang naman kita, no? Ang registration nato na lang tayo fill upan ana nga form, and of course we need to present valid ID, especially kung walk-in. Pero napo tayo ginatawag magud na self-registration. So pwede kita mismo sa itong mga panimalay mag-register. And we can do that
through the eGov.ph app or pwede po sa atuang ginatawag na PhilHealth Member Portal. So dito pa lang, pwede dito na ka mo submit sa requirement, no, online na siya. And again, pwede ka po walk-in, no, kung dili kaya ang online. As to sa payment, kina-mention ni Sir Tomaso na pa ba tayo bayaran pag-abot sa yakap na facility para once mag-avail na ta. Actually, wala tayo bayaran, zero billing kita kung public or government nga yakap clinic. Ang ato ang giatuan, dito ta nagpa-register. However, for private yakap clinics, na tayo ginatawag na co-payment or excess man nga ato ang nga pwedeng bayaran or pwedeng isingil sa atua nga dili mo lagpas sa 900 pesos per year per beneficiary or kada tao na siya. So mo lang na ang kalayan, public or government libre gid siya. Kung private naman nga yakap clinic, pwede ka singilon og maximum of 900 pesos. Okay. Sagot ng PhilHealth yan. Kung sakali man may bayaran ka, sagot ng PhilHealth. Kung ang katong 900 pesos sir is the member na siya, no, or sa individual, kung private. Kung private. Pero kung maglampas naman sa 900 ang imuhang i-avail, no, sa clinic, wala na gid sila dapat isingil sa inyo. Sagot na yan siya ng program. Kasi kung nung nangyari sa akin isang beses, nagpa-opera ko sa mata ko, ang hinihingi lang sa akin is PhilHealth number. So wala akong binayaran. Yes, so na yung mga zero billing na tinatawag natin, sir. So that will also apply sa atuang yakap. Yes. Okay. Pangutana lang nako, Ma'am Clea, with regards ka covered ra pod katong mga MAPDOS or katong sa mga bagulang nanganak ani nga yakap program. Yes, covered tanan. Even our pregnant women can avail of the yakap no kaning mga primary and preventive care. Although naalang po tayo manggug separate mga programs. Okay. Aside from the yakap that may be availed by our other members, especially our pregnant women, no? Kaya naaman tayo prenatal. Yes. No, naatay lahi nga package ana which we call the antenatal care package. Separate coverage na siya, and once mga anak na po, lahi po na nga benefits sa PhilHealth, no? Dili na siya under yakap necessarily, but naatay separate regular benefit na ma-avail nila once mga anak na dito sa hospital, ma-minus na dito sa ilang bill, ilang PhilHealth benefit. So, inana kanindot ang ato ang programs no? Kasi na tayo preventive, na tayo primary care, and then we also have specific special benefit packages depende sa panginahanglanon gid sa usa ka tao. Okay. Kani lakbit ratan na regards katong bagway lamang na human na celebration. Although I think it's low key nga kamo naga-celebrate sa 31st anniversary last Valentine's, pero can you specify katong bisan simple lang inyo nga ginabuhat for the clients of PhilHealth atol sa month-long anniversary at that time? Yes, so last February 14, Yes. tama po siya, Sir Carlo, we also celebrated our 31st anniversary in PhilHealth, and low-key celebration siya in a sense na nga wala magyutay grandiose or kanang garbo gyud kayo nga activity, but during that day we conducted mga service perks sa tuwang tawag no, or mga kanang delighted perks for our members, for our clients, na hatag mga pagkaon, mga giveaways, ng tokens to our members no, during that day. No? Murag, timing na lang po, nasakto na lang po, Valentine's Day po siya. So, murag double celebration na lang po siya for our members. No? And this is our way to make them feel special, part of the celebration of PhilHealth. But during the whole month of February, given nga mo po na ang National Health Insurance Month, we really focused more sa kaning pagpaambit sa yakap, pagpahibalo sa yakap program, pagpalambo pag yun, no, nag-focus sa dito nga mas daghan tag ma-accredit pa nga mga facilities, no, and padayon gyapon ato ang services. Okay. Kani na ako'y concern, Ma'am Clea, and I don't know if this occurs katong namang uban nga katong mga pasabay nga mga take advantage nga napoy tao nga mag-offer sila services na sila magproseso on behalf para sa katong mga clients to process the PhilHealth IDs. But however na
ingon na lang naton na medyo risky ang ilang ginabuhat because they wanted na, although as what everyone would mention na siguro way bayad ang process sa ID sa Yes, wala PhilHealth, yun. but however there are people na nagabuhat og mga ingon ana, but what's a general advice nato sa mga clients that they wanted na i-process ang ilahang registration sa PhilHealth ID, and especially katong mga ubang services that they might fall prey into it, Ma'am Clea. Yes, siguro Sir Carlo, kaning mga tawag na to nga fixer. Yes, ma'am. So, ang mga fixer, di na to ikalimod, no, nga naagyoy mga inana nga mga instances and cases, and it's become increasingly common sa online, no, Yes. kay, syempre online, mo post lang ka, na pwede ka mo offer ani yung mga services, so, syempre, ang mga tao, isipon nila, pwede ta diri mo avail, but, katulad no, daghan man gud og risk Oo. gyud pag inana to ang buhaton. Muna kami sa PhilHealth amo agyong panawagan ang ato ang miyembro nga dili nato ni i-avail or dili nato i-empower pa ang kaning fixing, no, kay una sa tanan this is illegal. Lagi tayo sanctions ani by law, imprisonment, no, and at the same time wala man gud tay bayad or singil gid sa ato ang mga services, registration services, even sa pag-request ato ang ID. Ang ginabayaran lang gid nato sa PhilHealth is ato ang premium contributions. No, pag mangayo tag MDR, magpa-print tag ID ug uban pang mga request nato from PhilHealth, wala gid tay singil ana, free of charge. Ug ang pinakadako nga risgo pag magpa-process tag di na to kaila or laing tao sa to ang PhilHealth, dili ta sure kung legit ba ang ilahang ihatag sa atoa, no, or this can also compromise ang atoang data privacy. Yes. No, kay ato ang ihatag ato ang information, personal information and details, sama na lamang sa atong pangalan, atong address, ang ato ang mga contact information, and even ang mga listahan sa atong dependents. So imagine ang kadako, no, ang sensitive, no, sa kanang information nga ato lang ihatag misingkin sa na pwede nilang gamiton sa dautan pa or laing butang. So we really will possibly compromise our data information and personal information once we transact with unauthorized na mga individuals. Di pa gyud ta ka sure kung tama or legit pag yun yung ID nga ihatag sa tua, legit pag yun yung MDR, gikuha pag yun siya sa PhilHealth. So muna ato ang dapat iwasan. No? Ato ang i-report na lang, no, kung aduna tayo makita ng mga fixer. Yes. So kani as for speaking of premium contribution, no, nabay gamay change regarding sa per monthly payments sa premium contribution sa PhilHealth sa mga members. Sa karon Sir Carlo, wala tayo increase, no, wala po tayo any changes, no, sa ato ang premium contribution, which is 5% premium rate atong ginapatuman karon, or minimum na siya 500 pesos per month. Ang ato ang ginasingil, no, or ang i-contribute sa usa ka miyembro sa PhilHealth. So base pod sa ato ang balaod, mao na ang maximum na pwedeng singilon sa PhilHealth na i-allow sa ato by law na i-implement dito sa ato ang premium collection. So, katong gihapon, we are still encouraging our members to continuously pay for their contributions, especially karon sir na nag-implement ni og one-time waiver of interest for our employers and self-employed. Kay kabalo magitaw sa kalisod karon ang panahon, no, with the ongoing fuel crisis, oil crisis, no, nga ginasinati nato sa ato ang nasod, mahal na ang mga gastuson. So ato ang gipatuman ning one-time waiver of interest, dili ta mo kolekta og interest sa mga late payments, no. We will allow requests for waiving of interest, especially for our employers also nga na ay mga missed payments of their contribution. Mag-coordinate lang gid sila sa atong office as to kung saan nila pagbayad, no, ang payment arrangements. Yes. Kani itsura kay ako, for the benefit na pod kay, although we don't want to show some katong sa example sa PhilHealth ID, kay syempre ma-compromise ang atuwa nga na data, pero ang itsura man gud karon is of course na ay QR code ang PhilHealth ID, kay
before barcode raman ang ano na Yes. but now na may QR code. So say pinaka-unique aning bag okay na matikdan naman nato na alam na renew or ipa-update ang atong mga info diya sa PhilHealth ID na this time na ay QR QR code na siya. Yes, tama na siya, Sir Carlo. Ato ang ID karon kay green iyang color, Yes. and then it contains our basic information including our PhilHealth number, atong pangalan, ug atong QR code. When you scan the QR code, it will direct you to the PhilHealth number. Yes. No, so makita gyud dito nga okay, valid ni imuhang identification and then valid po ng imuhang ID kasi it contains the correct PhilHealth identification number traceable to the member. Yes. So muna siya ang ato ang added layer of information at the same time security na lang po to our members. Isa po na siya sa rason nga nung dili basta-basta no maka-print lang ang uban na dili authorized or makahatag og ID sa ato ang mga members. Diri kita sa ato ang mga buhatan o mga local health insurance office mo request og copy sa atong ID. Anywhere good siya, ma'am. Yes, oo. Any local health insurance office or express office, pwede ta mo request sa ato ang ID. Tomas? Ma'am, itong delayed individual payment sa monthly contribution, halimbawa, 3 months siya hindi nakabayad, di nangangailangan siya ng PhilHealth, hindi siya nakabayad, maka-avail ba siya o hindi na? Or kung bayaran niya, habulin niya yung 3 months siya, bayaran niya, ma-avail mo niya uli ang PhilHealth. Yung ganun na klase na problema. Kasi Okay. dahil sa hirap ng panahon, Oh, yes. o yan, no. Ang gandahan ng ating universal healthcare, no? We already implement the immediate eligibility or the automatic entitlement to the benefits. So, masking wala ta nakabayad or nakatay mga wala na bayaran, naagyapon tay entitlement to the benefits. We can still avail, no? Especially those nga naa nagid requiring admissions or kato mga naa nagyoy emergencies na kailangan dalahon na sa hospital, they are hospitalized. Makita dito nga dili updated ilang PhilHealth, dili magpasabot ana nga dili ka ka-avail. Maka-avail gyapon ka kay mo na siya ang ato ang universal coverage, no? Mo na ang implementation nato of the immediate eligibility. Muna ang guarantee to each member nga wala kay angay kabalaka because you are covered as ato ang programa sa PhilHealth. However, importante gyud gyapon nga magbayad ta. na-contribute. Yes, mag-contribute gyapon kasi let's say for example naka-avail ka, makita man gud na no nga naa na kay availment, wala kay payment sa imong premiums. So, most likely PhilHealth will really follow up on you to pay for your missed contributions gyapon. So, nagyapon tay aspect of responsibility when it comes to ensuring ang sustainability of the National Health Insurance Program funds. Pondo sa PhilHealth, paingon gyapon na siya sa ato ang mga benefits. Kasi yung iba, kasi sa nalaman ko na pag hindi nakabayad, hindi na sila makalapit ng PhilHealth kasi may utang nga daw sila. So, manghiram sila ng pera sa interest sa kakilala nila din para makabayad sila sa hospitalization. Parang ganun ba? So, That's the notion, sir, na kung ma-correct na to. correct na. Para maklaro. Yes, para maklaro sa ilahang na you are already entitled, immediately eligible na kita to our benefits. Again, if wala man ta nakabayad or naundang tagpagbayad, dili pasabot nga dili ta maka-avail sa ato ang benepisyo. Alright. So, patuloy pala ang serbisyo ng PhilHealth. Kahit hindi nakabayad, pero hindi ibig sabihin, huwag mo na bayaran yun. Habulin mo rin yun. Kahit Yes. pa kunti-kunti, hindi mo mapulti, at least nagbayad ka, para at least may pakinabang din ang PhilHealth sa iyo kasi natulungan ka. Parang ganun ba? Huwag mo Yes, na kalimutan. Tama. No? And makikita kasi na May record man. transaction history and then naput kay record, makita if you were already able to avail before, yun bayad ba ka or wala. So, nagyapon tay mga means, no, mga pamaagi na i-check ang compliance sa ato ang mga members. Pag abot sa ato ang responsibility po nga mag-contribute and mag-update sa ato ang PhilHealth. Okay, daghan na unta og mga pangutana pero of course ato nang ireserba sa laing panghigayon kung tugtan sa panahon na makauban nato pag-usab ang PhilHealth 11 Davao office. So isip pagpanapos nining ato ang pagpanagaman-uban, we'll have a closing remarks gikan sa ato ang tinubdan ang Public Relations Officer 2 sa PhilHealth 11 from the Public Affairs Unit
Ma'am Clea Gail Guevara. Yes, sir. On behalf of PhilHealth Regional Office 11 and of course for our Regional Vice President, Attorney Harvey L. Carcedo, mapasalamatan ni sa higayon Sir Carlo and Sir Tomas ato ang programa sa kapihan sa Kadangpan na makahatag ni og brand new information. This is our actually first time no maka-guest sa iyong program. So mas dako nga platform, mas dako reach, no, mas nindot na siya, mas advantageous na siya not only for PhilHealth but for our members and stakeholders nga makabalo gid sila og sakto pod nga impormasyon sa mga programa nato. Mapaklaro pod nato sa ilaha kung sa gyud ang PhilHealth, kung sa mga benefits natong ihatag. And unta na engganyo nato sila no nga naawhag gyud nato sila magpa-register sa PhilHealth Yakap no. Actually singulon nako si Sir Carlo ug si Sir Tomas nga magpa-register pod gyud sa ato ang Yakap no. Anyway, our media or our touch points gyud no nga mabati gyud ma-experience pod gyud nila ninyo sir no ang ato ang program para ano pod no ma-encourage pag gyud nato no maka-raise patag awareness sa tanang tao sa katawhan nga natay ani nga program na pwede nilang ma-avail. So magpa-register ta sa ato ang napili nga Yakap Clinic kung syempre ato ang sundon ang mga mosunod pod nga steps for the first patient encounter, for the empanelment, para ma-avail nato itong mga services. Alright. Tungod niya, nasalamat kayo sa panahon, Ma'am Clea. Thank you Sa, kaayo, sir. Marag karon lang nato na higayon since her maternity leave. Kuman naman yun. So, Yes. maura man to. Oo nga, pasalamatan sad nato ang syempre mga nagalantaw karong mga orasa o nabagay gusto itibaya, Tomas. Wala nang itimbaya. Basta kanilang ang atong ipahibaro sa katawhan na di sila muduol sa mga fixer. Kung nasa gikinahanglan sa PhilHealth, diretso sa opisina. Kaya ang opisina sa PhilHealth, andam mo tabang sa nanginahanglan. Dili kaya sa pagtabang sa mga kuwan. Di sa, masin sa pagpaluab sa mga IDs nila, tanang mga requirements, unsa, diretso na sa opisina to avoid fixer. Yawan na kabalo kung unsa ang nasa ulo nila. Kana lang. O isip pa, ayaw pa ta maghinapos, no? Ako nang sang itimbaya pod ang mga nagalantaw pod, hilabi na kang Marilu Kanashiro na nasa Japan, nagasubay sa atuang dili lang kini nga programa kundi sa tanang mga presscon o mga programa nga atong igipa ambit. O dinhi natapos ang ika-35 nga edisyon sa programang Kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Hangtod sunod gayon sa samang Facebook o YouTube, makita usab ninyo niini nga atong episode alas 9 sa gabi sa Facebook o YouTube channel. Ang replay. Yes, ang replay. O kini gihapon sa kanunay ang inyong mga moderator Kadangpan Carlo Dolier. Si Tomas Cano Evanseña Jr., padayon mo sa pagtanaw kay di lang kay dili nagtapos kay sunod higayon na ma-interview na mo si Ma'am Clea Gail, mas taas-taas pa kay daghan pa may mapangutana pero tungod sa nagkagamay nga oras so murag naputol ta pero daghan pa may gustong mahibal-an bahin sa PhilHealth nga mapahibalo sa katawhan sa siyudad sa Davao. Daghang salamat mga kaigsunan, maayong adlaw kining tanan, mabuhay o madayaw. Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.